nagsakripisyo kayo para sa pamilya nyo, para sa bayan nyo, at hindi lang yon, kayo rin ang nagpapalamon sa mga nakaupo sa Malacanang. Ang dami nilang nilalabas na issue. Araw-araw may gusto silang palabasin. Araw-araw may gusto silang ituro. Pero ano nangyayari pagkatapos? Pilipino ang gutom, walang solusyon na nagawa. Sana naman, ngayong nandito tayo, ipakita nyo kung ano talaga ang tapang ng mga manggagawa na palaging pinapahirapan ng mapangsamantalang gobyerno. Gusto nyo impeach si BP Sara? Ayaw nyo i-impeach si BP Sara, pero itong mga lokong to, gusto. Wala namang kayong mahanap, nagsayang kayo ng oras at pera ng taong bayan para lang i-impeach yung taong alam nyong magpapakulong sa inyo. Hello po again. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Thank you, Mr. MC, and I appreciate it for your kindness introduction to me as a speaker for today. Mabuhay po kayo lahat! Mabuhay ang mga Muslim at mga Christian! Gusto po ba natin ang pagbabago? Alam po natin, ang mga pulis dyan sa likod, lahat-lahat po ang nandito! Pati mga pulis! May mga anak yan at saka gusto nila ang tunay na pagbabago. Opo! Lahat ng mga kapatid natin na mga nandito ngayon, mga minamahal kong kababayan, nandito po kami from Lanao del Sur. Yung hindi po nakakakilala sa akin, nung dinala sa dahig ang ating pinakamamahal, ang kaisa-isa po natin pinakamamahal, ang ama ng sambayanang Pilipino. Isa po ako, isa po ang aking uncle na graduated City Mayor of Marawi na nagtanggol, pumunta sa Villamor Erdis para arangan ang hindi karapat-dapat ang pag-aaristo sa ating pinakamamahal nating ama ng sambayan ng Pilipino. Magkaisa po ba tayo? Pwede po ba? Muslim man o Christian, nandito po kami, mga kapatid niyo Muslim, kaisa niyo po, kaagapay niyo po, para sa tunay na pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gusto niyo pa ba maibalik ang Duterte administration? Gusto niyo ba? Walang mo, gusto niyo ba? Alam po natin, pati mga pulis, huwag kayong magalit sa akin. Gusto niyo ang tunay na pagbabago. Lahat po tayo, lahat ng government agencies sa buong Pilipinas. Kaya huwag natin, ilabas natin ang sama ng loob natin sa anong klaseng administration na to. Yung hindi po nakakakilala sa akin, palinsa na po kayo dahil Muslim ako. Panatag ang pagmamahal namin sa sambayan ng Pilipino. Ako po si Sultan Omar Sharif. I was former Manila Golden Mosque and Cultural Center Administrator during the time of my beloved Tatay Digong. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay ang ating susunod na Pangulong ng Republika ng Pilipinas. Ate Sara! 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 Thank you very much. Assalamualaikum. Salamat po, Sultan. Mga kasama, araw po ng pagkulita ng International Labor. Alam po natin sa hanay ng mga manggagawa, grabe na ang krisis na nararanasan natin. Lalo po sa hanay ng transportasyon, yung pagbulusok, ng pagtaas ng presyo ng langis, bigla pong nagkaroon ng reduction of 14 days ang mga driver, konduktor at ang mga
mekaniko, 2 araw ang pasok ng mga manggagawang super natin. Yan po ang pinagmamalaki ng administrasyon. Ang 5,000 ayuda na ibinibigay na meron pang nagbuwis ng buhay bago matanggap yung ayuda na 5,000, pinahihirapan ang mamamayang Pilipino. Yan ang pamana sa atin ni BBM. Ipagmamalaki nyo ba yung pamana na yan na mayroong nagbuwis ng buhay dahil yan sa ayuda? Kaya po, ang pag-asa ng mga manggagawa, ng mamamayan, tinatawagan po natin ang kabataan, si Christian mula sa DRS. Palapakan po natin si kasamang Christian. Magandang hapon sa ating mga bayaning manggagawa. Magandang hapon din sa ating mga kabataan na tumitindig at lumalaban sa maling pamamalakad ng administrasyong ito. Magandang hapon din sa mga kapulisan. Meron lang akong kailangan makita sa inyo. Matagal ko na siyang hinahanap. Ba't hindi nyo ilabas ngayon si Remulla? Palabasin nyo, patayuin nyo sa container nang malaman at marinig niya kung ano talaga ang hinaing ng bawat Pilipino. Ngayon, tayo ay nagtitipon-tipon dahil sa ating kalakaran na tayong manggagawa ay bayani. Totoo yun, bayani kayo. Nagsakripisyo kayo para sa pamilya nyo, para sa bayan nyo, at hindi lang yon, kayo rin ang nagpapalamon sa mga nakaupo sa Malacanang. Mas marami pa silang pinag-usapan sa loob ng Congress. Wala namang nangyayari. Patuloy kayong naghihirap, gumagapang, dugot, pawis, pati buhay inalay para lang sila'y may makain habang sila'y nag-uusap at walang katuturan. Ang dami nilang nilalabas na issue. Araw-araw may gusto silang palabasin. Araw-araw may gusto silang ituro. Pero ano nangyayari pagkatapos? Pilipino ang gutom, walang solusyon na nagawa. Sana naman, ngayon nandito tayo, ipakita nyo kung ano talaga ang tapang ng mga manggagawa na palaging pinapahirapan ng mapangsamantalang gobyerno. Alam ko, hirap na kayo kay lubog ang panga. Nasobra ka nakakasingot ng tawas kaya nagkakaganyan. Mas madami pang gustong ibulsa kasi mahal ang kuhanan. Ngayon, gusto nyo impeach si BP Sara? Ayaw nyo i-impeach si BP Sara, pero itong mga lokong to, gusto. Wala naman kayong mahanap, nagsayang kayo ng oras at pera ng taong bayan para lang i-impeach yung taong alam nyong magpapakulong sa inyo. Hanggang kailan kayo magpapakatigas ang muka? Hanggang kailan nyo titiisin ang daing ng bawat isang Pilipino, bawat isang kabataan, bawat isang magulang, bawat isang manggagawa dahil sila'y nagugutom, dahil wala silang kinikita, at lalong-lalo na walang nakikinig na gobyerno sa kanila. Pagod na ang gobyerno. Bingi na nga ata kulang na lang kuha kayo PWD nyo card para mayroon kayong mga discount habang binubulsa nyo ang pera ng taong bayan. Lakas ka magbarikada, kala nyo naman susugurin kayo hanggang Malacanang. Takot na takot, mag-impake na kayo, sabay lipad.
Maraming salamat sa inyo. Ngayon, ang gusto ko na lang sabihin sa inyo, ituloy natin ang laban na ito hanggat hindi tinatanggal ang ibat, ang bat, at hindi bumababa ang langis, hindi babalik sa normal na pamumuhay ang tao. Sana'y patuloy na magkaisa ang mga Pilipino. Inaasahan tayo ng isang totoong bayaning manggagawa rin natin, kundi si Vice President Sara Duterte. Siya ay isa sa mga totoong manggagawa dahil siya ay may pakialam sa Pilipino, may pakialam sa paligid, at kunang-una pa sa lahat, siya ay kaya magpakita kahit binabatikos ng buong Malacanang. Kayong mga pinagbibintangan pa lang, nagtatago na. Ang hilig nyong sumagot, ang kailangan nyong ibigay, ayuda. Hindi ayuda ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Kung hindi, solusyon nyo. Gamitin nyo ang utak nyo. Ang dami nyo sinasabing may tinapos kayo, pero ilang araw na, ilang buwan na, ilang taon na, hanggang ngayon, ang daming naghihirap na Pilipino. Niluklok kayo sa pwesto para lagyan ng aksyon. Anong ginawa nyo? Binigyan nyo ng komedya ang Congress. Ginawa nyong patawa. Wala kayong nagawa kundi mag-usap ng mag-usap. Sasabihin nyo sa media, magpapalakas kayo sa media. Ako'y mamimigay ng ayuda sa lahat ng tao. Lumang trapo nyo na po yan. Hanggang ayuda na lang po ba kayo? Pero bakit hindi nyo mabigyan ng solusyon yung mga Pilipinong hanggang ngayon nagbubuwis ng buhay, mapakain lang ang pamilya sa kanilang bahay? Naway mapakinggan, naway sana marinig. Alam ko itong mga kapulisang ito, pag ito nagtanggal ng uniforme, kaparehas lang din natin ang problema nila. Wala ho kaming gustong mangyaring masama, pero kung ilalabas nyo yung isa, pahablot nyo na lang sa amin para meron kaming Merry Christmas. Gusto kong marinig ang malakas na sigaw na Marcos resign, Recto resign, isabay mo na si Remulla resign. Pwede ko bang marinig sa inyo yon? Simulan natin kay Recto. Anong gusto nyo mangyari kay Recto? Anong gusto nyo mangyari kay Remulla? Anong gusto nyo mangyari kay Lubog ang Panga? Ayun lamang po, mabuhay kayo mga manggagawang Pilipino. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa aming mga kabataan upang magpatuloy tumindig at lumaban. Maraming salamat po. Salamat.